1K na budget para sa pamalengke, saan nga aabot ito? Hello mga mare, magandang araw. For today's video ay samahan nyo nga kami sa pamamalengke nga namin ng aking kumari. So fast forward tayo, nandito na nga kami sa loob ng palengke. So hindi nga ako masyado nakapag-video dito sa loob ng palengke mga mare dahil mayroon na nga akong bitbit. Bali nagkasama nga kami sa pamalengke mga mare dahil kailangan din niyang bumili ng mga gulay. Ito nga din ako at babadgetin ko nga kung ano yung mabibili ko sa loob nga nitong 1K. Ito nga sa loob ng palengke ay may kainan nga dito at nagtitinda nga sila ng maraming ulam at maraming pagpipilian. Fast forward tayo mga mare at napunta na nga kami dito sa bilihan nga ng mga isda. At taga dito nga sa amin ay dito nga kayo pumunta at dito kayo bibili dahil napakasariwa nga ng mga isdang tinitinda nila, bukod doon ay mura pa. At tapos ko naman nga makabili ng isda ay dito na nga mga mare. Fast forward tayo, nakauwi na nga kami ng bahay. So dito nga mga mare, pagka-uwi ko nga at nilabas ko na nga itong mga napamili ko. O diba, kakaunti na nga lang talaga yung napamimili nga ng 1K. At noon, 1,000 mo ay napakarami na nga at puno na nga yung basket. Naman ay iilang piraso nga lang ito. Pero ayos nga lang yan, at least nakakaraos nga araw-araw. Sa 1,000 ko nga mga mare ay may natira pa naman ako ng 50 pesos. Ito na nga lahat mga mare yung napamili ko at mapapathank you Lord ka na lang dahil mayroon na naman nga kaming pang araw-araw na pang ulam. Okay, thank you din sa asawa ko na nagsisipag palagi araw-araw mamasada para nga patustusan ang pangangailangan namin sa araw-araw. For time mga mare, pagkatapos ko yan maayos, ito't magluluto na ako ng pang ulam namin sa tanghali. Lulutuin ko muna nga ay yung 4-in-1 na gulay na nabili ko. Bali nagpainit na nga pala ako dito ng konting mantika. Tapos dinagdagan ko nga lang ng 1 kutsara nga nitong margarine. Halo-halo ko lang muna nga itong mga mare hanggang sa matunaw nga itong margarine. At kapag okay na nga at natunaw na yung margarine, ay igigisa ko na lang muna nga dito pala yung sibuyas. Bali itong 4-in-1 nga gulay itong lulutuin ko mga mare at gusto naman nga ito ng mga bata. May nabili na nga rin pala ako ng itlog pugo ng ilang piraso, kaya ayan na lang yung sasahog ko dito. Na nga pala ako dito mga mare sa aking ginagawa. Ayan, pagkatapos nga ng aking pagigisa dito sa sibuyas at naglabas na nga yung aroma niya, sinunod ko na nga itong bawang. Tapos ito nga yung mga gulay mga mare na nabili ko. Ilalagay ko na nga rin ito at nahugasan ko na nga rin yan. Bali, iba-iba nga tayo ng way sa pagluluto mga mare at nakadepende na nga yun sa atin. Nang mailagay ko na nga itong gulay ay nalo-halo ko muna nga ng konting minuto. So ayun mga mare, pagkatapos ko nga pala yan mahalo-halo ng konting minuto ay naglagay na nga rin pala ako dito ng pamintang pino. Sinunod ko na nga yung paglalagay dito ng asin. Para naman nga makala sa mga mare ay naglagay pa nga ako dito ng 1 kutsarita nga ng oyster sauce. Tapos tinakpan ko muna para madaling maluto. Dahil okay na nga yung gulay malambot na, nilagay ko na nga rin dito yung itlog pugo. So at napakasimple nga lang ng ulam namin at yung sahog ko nga ay itlog pugo lang mga mare. Thank you Lord sa blessing dahil nakaraos na naman nga yung ulam namin sa pananghalian. See you in my next vlog. Bye-bye!